Ito yung tulay na papunta dito sa Manila Bay. Ngayon kung kayo ay may dalang mga sasakyan na 4 wheels, doon kayo sa kabila magparking, dahil dito sa gilid ng Dolomite Beach wala ditong maparadaan na sasakyan. So diyan kayo sa service road, diyan sa kabila. Pagka-parking ninyo diyan, tatawid kayo dito. Pagtawid ninyo dito, ito na yon, nandito na kayo sa Manila Bay. Ito yung service road dito sa may Baywalk, dito sa Rojas Boulevard. Kung pupunta kayo ng Manila, yung may mga 4 wheels, pwede kayong pumurado dito. Tapos pupunta lang kayo dyan sa may tulay na yan, pupunta na kayo doon sa may Baywalk. Nandun na kayo sa kabila. Dahil dun sa kabila na yun, wala kayong maparadahan doon, kundi dito lang, itong kahabaan na to ng service road. Umaga dito hanggang tanghali, punong-puno to ng mga sasakyan. Pero kung hapon, nababawasan na. Pero yung mga galing ng mga iba't ibang mga pinupuntahan, hanggang mamaya pa yung kanilang uwian, nandito pa sila mga nakaparking. Pag akyat mo ng footbridge, doon ka manggagaling papunta dito. Daming tao sa baba, oh. Simulang maging open itong Dolomite Beach, ganito na ang nangyayari dito. Palaging napakarami ng tao, lalong lalo na pag holiday, Saturday and Sunday. Baba na tayo dito sa footbridge. Pagbaba mo pa lang dito, ang una mong masasalubong yung mga vendors natin na nandito sa Dolomite Beach. Dami na talagang mga taong pumupunta dito. Dati nung unang i-cover natin to, nung hindi pa open, wala man lang katao-tao dito. Ngayon, napakarami ng mga vendors, mabuti pinapayagan ngayon. Yung mga vendors nakahilera rin dito sa gawing katabi mismo ng kalsada ng Rojas Boulevard. Pwede na rin itong mga motor, iayos lang dito lang sa tabi ng bakod ng Dolomite Sun. Yung mga vendors dito, kanya-kanya silang may lagayan ng mga basura dahil napakahigpit ng basura dito. Kaya naman siguro pinayagan na maglagay ng mga vendors dito, lalong lalo na sa mga pagkain
dahil dito nga sa loob ng Dolomites Beach, mahigpit na pinagbabawal ang pagdala ng mga pagkain dito. Ito na yung pinaka entrance niya. Ngayon sa pagpasok dito, mahigpit na tinitingnan ang mga bag. Baka mayroon dalang mga pagkain at mga ibang bagay na pinagbabawal dito sa loob. Pasok mo, yung makikita mo dito sa loob, masayang mga tao. Ma'am, dito po yung tayo. Dito po tayo, ma'am. Daming tao dito sa loob. Nakakatuwa naman tingnan itong mga tao dito. Doon sa mga una nating vlog nung sarado pa tong Dolomites Beach na to, yung nakikita natin noon na laging natatabunan ng luna, ito na yung bato na to. Bato palang malaki to. Sa bagay, isa rin sa nakakapagpaganda dito sa puting buhangin dito sa loob itong malaking bato na to. Katabi lang to ng US Embassy. Kung makikita ninyo yung barcode na yan, yun yung simulang barcode ng US Embassy. Yan, yung building na yan. Yan ang US Embassy. Yan. So hanggang dito ang kanyang likod. Yan. Itong
mga bato, ginilid na lang to, siguro hindi pa naayos sa banda na to dahil may ginagawa pa siyang creek dito. Tingnan natin kung ano yung project na nandito. Ito meron pala dito, hindi ko alam kung saan nang galing to. Baka sa kabila to nang galing, parang mga west na siya eh.
ilalim nito yung mga buhang. Ayan o, mga bato-bato. Siya na yun. Opo. Laki po ng tinaas eh. Pinaganda na talaga, no? Hanggang doon yan sa yate. Ay, hanggang doon sa Mayate po yan. Buti na hanggang dito. Pagkaganda na, laking ginanda na. Ito yung bagong project na ginagawa ngayon. Nawala na yung bato niya, no? Yung inaanuan niya, no? Pinampasan ng tubig. Pero ito yung pinakilala. Ito na yung pinakilala niya. Malakas yung tawag ito. Ito na yung pinakilibabaw. Ito na po. Ito na yung... So, napakarami palang dolimat sa layo. Inayan, no? May isang libo, no? Napakalalim nito, no? Pag ano, no? Pag ganyan, no? Saka yung basura, no? Pumupunta, no? Yung lalim. Kaya maganda talagang nilagyan ng ganito. Ano sir ang tawag sa inyo dito? Mga Stero Ranger. Ganyan pala yung sinatay ng Stero Ranger. Anong mga sakop ninyo dito? Nililinis to. Saan nang gagaling naman kayo? Ay, Cavite na yun, ano? Cavite. Bataan. Ayun. Cavite. Kaya limigan kasi ang hangin niya pag ganito, ano? Itong dulimit saan na bang buhay? Saan ang tagal? Ang ganun. Parang crusher, ano? Ano yung malaki na yun? Natatakbo ng luna, no? Parang ganun po. Pinipino lang ng ganito. Doon pa sa mga pumupunta dito, mga cruiser, may nakukuha bang kalakal doon na pwede kong pagkakitaan? Sir, dito na po tayo. Para sa inyo, walang makalakal. Dito po tayo, ma'am, sir. Walang talaga. So, napakagandang mag-standby dito. Lalo na yung ganitong hapon na siya. Wala nang init. Dahil pag ano kasi, pag tanghali, yung napakainit ng singaw ng buwangin niya. Ngayon, nang nagiging problema naman sa paghapon naman, hanggang ganito lang ang oras, alas 6 na. So hanggang alas 6 lang ang bukas dito. Kaya pag ganitong oras, hanggang alas 6 na, unti-unti lang yung mga malayo, yung mga nagbubli dito, unti-unti nang pinapapunta dito sa exit. Isa-isa na. Para hindi na pumalat yung mga tao, hindi na mga nahirapan ng mga nakatasila dito. So, para naman yan sa lahat ng nandito mga tao, iniingatan ng maayos yung mga pupunta dito. Kaya mas maganda kung pupunta kayo sa umaga. Ang inaabangan sana ng lahat ng tao dito
yung paglubog ni Haring Araw o sunset dito sa Dolomite Beach. Kaso lang, oras na. Ma'am, sir, dito na lang po tayo. Move to the exit. We only have 2 minutes to enjoy the view because we are clearing this area. So please Sinasabi adjust na ngayon na mag-move na papunta dito dahil hanggang alas 6 lang dito sarado na, kaya yung mga taong nagbubli dito nabibitin siguro sa mga susunod na mga pagkakataon. Medyo hahaba-haba ng oras dito, tumutunog na yung sirena. Ibig sabihin isa-isa nang umalis dito sa Dynamite Watson na to. Yan. Dahil parang trial pa lang kasi dito yung ganitong pagpapapasok ng mga tao, dahil sa hindi pa naman talaga 100% na tapos dito. So yung mga tao lang kasi kung gusto nang makapunta dito, pinagbigyan na talagang makapasok dito sa Manila Beach. Ano ba nga naman napakaganda dito. Ngayon nagiging stricto, dapat naman talaga pinagbabawalan dito yung magdala kayo ng pagkain. Dahil unang-una kasi yun po yung pinagmumulan ng basura dito, lalo na sa mga bata. Hindi natin makontrol yun, yung mga pinagkainan natin nga. Kaya pagdating doon, bago ka pumasok sa entrance, kinakapkapan yung mga bag. Kung mayroong mga pagkain, pinapaiwan mo yun. So itong public rest house natin, hindi pa talaga nagagamit, hindi pa siya nagagawa talaga, hindi pa 100%. So nai-enjoy lang ng mga Manileño at saka iba natin mga kababayan yung simula sa umaga